For today's activity, we will create a fully functional, multi-dimensional array quiz using pure PHP. Okay. To be able to do it, so ito yung mga things na dapat nyong tatandaan. So, of course, make sure first na meron na kayong folder inside your Height docs. Yan. Which is sa akin is quiz. Yan. Then, I already drag it here sa editor natin na Visual Studio Code. Yan. And then, meron na rin akong quizdisplay.php na file. And then, next step is create muna tayo ng multidimensional array. Then, display natin siya using Bootstrap later. Yan. So, I already prepare sample questions na pwede natin gamitin sa multiple choices quiz. Yan. For example, math na lang. Then, meron din correct answers. So, to be able to present it sa multidimensional, whatever yung mga questions na nakuha natin dito, first step, create muna tayo ng multidimensional array. So, I'll just name it as question list, for example. Then, para ma-recognize, of course, na array, I just declare array function. So, kaya tinawag siya multidimensional, or bakit ba multidimensional array yung fit for this type of display or questions? Kasi, if you will look in this kind of question, there are things na dapat kayong i-consider. Ito isang buong set na to, ayan, which is nandyan yung question, actual na question, yung possible na answers, and yung correct answers, dapat nasa isang set lang siya. So, it means that inside this question list, aside from identifying the question itself, kailangan may details din yung each question set. So, kaya ako nag-create dito, inside the big array, nag-create ako ng another array para dun sa set nung each question details. Yan. So, sa first array ko, ang laman lang dapat nito is yung common parts ng question details. Una, yung mag-handle ng question, which is, I'll just name the key as question. Gumamit ako ng key para mas madali siyang kunin later sa display. Ayan. Instead na gagamit ako ng index, yung key na lang. Then, inside this question, latag natin yung sample question natin dito. What is the result of 5 times 8? So, I just put it here. Ayan. So, in our first set ng array, meron na tayong key na question na ang value daw is what is the result of 5 times 8. Next, aside from the question, create tayo ng panibagong key. Nag-add lang ako ng comma and then another key. And then, lagyan ko na lang to ng possible key na possible answers. Yan. Then, inside this possible answers, yan, lagyan natin tong 4 possible answers. It's either 10, 25, 40, or 13. But because there are 4 different possible answers, we need to create another array inside. Ayan. Na mag-handle, of course, nung 4 na possible answers. Ayan. Kasi, madaming, hindi lang isang element yung laman niya. 25, 40, and 13. So, 40 and 13. So, yun yung laman nung key na possible answer. Then, after that, declare lang tayo ng another key after the possible answer. Then, I'll just label it as correct answers. Correct answer only. And then, identify lang natin whatever correct answer doon sa 5 times 8. Which is, of course, 40. Yan. Diretso na lang natin siya as like that. So, it means that in this inner array, isang question pa lang talaga to, or we can call it as an array question set. One question set pa lang. Na if you want to call the question, prepared na yung possible answers niya and then yung correct answers niya. Yan.
Next, all we need to do to implement it to the other question, gawa lang kayo ng another array set inside this big array. So, easiest way to copy it is, yung shortcut, kapag Visual Studio yung gamit nyo, just hold Shift, arrow up, para ma-highlight mo muna whatever yung array set na you want to copy. Yan. Then, just click Shift, Alt, arrow down. So, para makapag-set ka ng multiple array set. Yan. For example, I created 5 other array set here. Yan. Then, kapag na-copy-paste na kasi siya, of course, pwede ko na lang palitan whatever yung laman nung mga keys. I will just use same keys per question para madali na lang siya i-loop later. Yan. So, for example, copy ko to, what is the value of 12, patang ko lang dito, ayan, 12 minus 7, ayan, 4, 5, 6, 12, and then yung mga possible answers daw is 4, 5, 6, 12, then of course, the right answer would be, of course, 5, ayan. Then, patang ko lang din ulit, of course, yung other pa, lagi tayo ng text, if we triangle, for example, then yung mga possible answers, equilateral, yan. Then, lagi lang tatandaan na kapag numeric, kahit wala ng double quote, kapag strings, for example, or even character, ilagay nyo sa loob ng double quote kapag gagamit kayo ng multidimensional array sa PHP. Ayan. And then, make sure to avoid lang din if maglagay ng extra space in any part kasi we need to compare it later sa correct answers. So, hindi nyo pa rin ma-identify na this possible answer is just the same with this one kasi may extra space. So, try to avoid that. Yun yung mga common problem is. So, that's it. Meron ka ng array set per question na meron ng taga-handle nung mismong question, possible answer para dun sa multiple choices list, and then yung correct answer from the possible answers. And next, after natin mag-set ng structure for our multidimensional array, gawa na tayo ng design para ma-display yung questions natin. Punta muna ako gamit ako ng Bootstrap para mabilis mag-design. Just go to bootstrap.com, of course, and then sa docs, and then sa my introduction, ito na lang, para mabilis. Ito na lang, copy to clipboard, and then paste natin sa baba na lang ng PHP. Ayan. So, yung design nito, outside PHP na lang para mabilis. Ayan. Which means that, after the end tag nung PHP. So, ayan. So, kinapi ko dito yung kinapi to clipboard ko na Bootstrap. I just need to remove the title, the Bootstrap, and then dito ko ilalagay sa loob ng body, whatever yung design natin. Next step, inside the body, i-present natin siya na may main container muna. So, I just need to create a main container. Shortcut, div.container, and then just click tab para meron ka ng div na merong class na container. Gumawa ko nito para automatic centered na siya. Yan, all of the possible parts inside is madaling i-manipulate kapag may main container ka. And then next step, create na tayo ng each container na mag-handle nung each questions natin dito. And then yung possible answers. Ayan. Because we are using multidimensional array, gamit tayo ng for each na mag-loop nung design and para makuha natin yung each question set dito. Ayan. So, inside the main container, ang lang natin, mag-open tayo ng PHP tag. Ayan. And inside this PHP tag, gawa tayo ng for each. And if you can remember, ito yung ginagamit natin to display an array, even a multidimensional array. Yan, si for each. So, shortcut,
you can just click this one, yung may square, para auto-build na yung for each natin. Na prepared na, papalitan mo na lang yung variable and then yung possible na variable for your key and then your value. Ayan. So, si for each here, ang ilagay natin dun sa variable, and always remember na yung nasa left side, ang nilalagay dyan is whatever yung name ng array na gusto nyong i-extract or i-display using for each. Which is, yung name nung array natin dito is question list. So, just copy the name of your array and then put it inside the for each. Ayan. Question list as, and then it will be extracted into two variable, which is yung key tsaka yung value. Okay, para madaling ma-identify. Yung key kasi dyan, guys, it will handle the index nung each array set natin sa multidimensional array. So, it means that, pinarangalanan ko na lang ng index. So, kapag in-extract daw si question list, ang value ng index dyan is whatever yung index nung per array set. So, for example, itong first array set natin na to, nasa index 0 yan. Yan. Itong second na array set natin dito is nasa index 1. Then, so on and so forth, hanggang sa pinakadulo, dahil we have 3, 4, 5 question, yung last index ito is 4. So, that will be whatever yung laman nung index dito. Yung index mismo nung each array set. Next, yung value naman na variable dito, kung ito, index yung laman, kapag in-extract na daw itong si question list using for each, ang laman naman nung value dyan is itong mismong array set na to. Ayan. Itong isang buong to. Which is yung element na, kumbaga, nung array natin. Na isa ring array. Okay? So, yun lang. Automatic na yan, ang gagawin ni for each, iisa-isahin niya yung each value or each array set inside this array. Then, dun niya i-depend kung ilan yung ikot na gagawin niya. So, yun yung parang gagawin ni for each. Kung gaano kadami yung array set inside this array, yun din yung dami ng ikot. So, ibig sabihin, if we have 5 array set inside this array, yun din yung dami ng ikot ng for each. Now, we can use to set up the design nung each question. What I mean is, parang ganito. Inside this for each, gawa tayo ng design. But, para hindi hassle, ang gawin na lang natin, i-close natin yung PHP dito. But because, para ma-recognize pa rin yung curly bracket, naka-partner ni for each. Yan. Yan. Buksan mo na lang din ulit dito. Sa PHP, it doesn't really matter kung isarado nyo siya or buksan ulit. Can still recognize na yung curly bracket nito is partner nito. Even buksan mo siya and then i-close and then i-open mo ulit and then i-close. So, it will still work. Then, yung maganda lang dito, of course, dito sa part na to, na outside the PHP, yan, pwede ka na mag-design ulit ng regular na HTML, then, it will still work na naka-loop siya. Naka-loop pa rin siya. Yan. So, dito sa loob ng for each, gawa tayo ng design. So, container lang ulit. Dev.container, tab, natin ang mga design ng Bootstrap, so yung mga built-in na classes with Bootstrap. For example, lagyan natin ng color, for example, BG dark, and then, lagyan ko na lang ng BR para lang ma-recognize natin yung design. And so, as you can see, ayan na siya. Ayan. But, hindi natin makita yung yung each container ng per question. So, try natin mag-add ng margin. Margin Y for Y-axis or top and bottom. Para makita natin yung separation ng each container na nasa loob ng for each. MY-3. And then, let's check here. So, as you can see, ayan na siya. Kung gaano kadami yung question, yun din yung dami nung na-build na container inside. Ayan. And so, inside this, pwede na tayo mag-display ng questions. Prepare na lang din natin, for example, gawin na lang natin text white. Para whatever yung laman, text white siya. To be able to design a good
layout, follow natin yung Bootstrap layout. Yan. So, shortcut to be able to create a good layout sa Bootstrap na row and columns, na inside row nandun yung column na div. Just type this one. Div.row greater than div.col, and then tab lang. So, as you can see, nakapag-build na ako ng layout ng Bootstrap na inside the div row, merong div na call. Then, inside this call, dito na lang natin ilagay yung question natin dito. Ayan. Or, per array set, ma-display natin yung question na dapat lalabas na siya dito. Ayan. So, dito na lang sa call, hindi na ako mag-open ng kahit ano. Diretso ko na lang. So, dahil si array is nasa PHP, open lang ulit ako ng panibagong PHP dito, and then close ko. Ayan. Then, echo ko lang whatever yung laman nung key na to, question. Ayan. Ayan. Echo. Then, if you can remember, as I told you kanina, itong question list, pag in-extract to, mayroon 2 parts. Ito si index, and then ito si value. The value, ang makukuha niya is itong each array set. Yan. Isang buong to. And because array din siya, yan. And then si question lang yung i-display natin. Para hindi na natin siya need i-extract ng lahatan or lahat ng key doon, inside the echo, we can just easily call the value variable, and then just open a bracket kasi si array set dito is also an array. Ayan, kasi meron pa siyang 3 possible na laman. Si question, possible answer, and then correct answers. And then dito sa value, gamitin niyo yung key. Ayan. Na, ang nakalagay na dapat sa loob ng bracket is whatever yung specific key na kukunin mo dun sa array set, which is si question. Ayan. Then, check muna natin, dapat sa output, magda-display na yung question per container. So, parang nangyayari sa for each, magbibuild siya ng tigi-isang container per question, and i-display niya per array set, whatever yung specific question na nandun. So, na-display na natin siya. We can also display the index if you want to. For example, mag-concatenate na lang tayo dito na kunin din natin yung index. Ayan. Variable, para lang din makita nyo kung ano yung laman niya. Lagyan lang natin ng space. Ayan. Para ganito. Ayan. But, zeros, yung start ng index, so, +1 na lang. Lagyan na lang natin sa opening close para identified na computation. Para ganito. Ayan. So, question 1, 2, 3, 4, 5. Nag+1 lang ako para mag-start na sa 1 instead of 0 na index nung per question. Add lang din ako ng dot dito inside the double quotation para may dot yung per question. So, that's it. Meron na tayong container na, or multiple containers na naglo-loop din kasama ng display ng question and possible answers later. Lagay na rin tayo ng padding kasi parang super sikip pala. Ayan. So, para, I think it's too big, kaya naman pala. Ayan. So, naglagay lang din ako ng padding. And then, after that, set ko na lang din tong container na to ng width siguro na 50 lang para hindi masyadong malaki. Ayan. So, para ganito lang siya kalaki. Create tayo ng panibagong row dito. Para sa baba ng question, nandito yung possible answers. Ayan. Div.row, div.col na lang. Ayan. Okay. So, if you want to display the possible answers, actually, same dun sa ginawa natin sa value. We just need the value, and then, kunin nyo lang yung possible answers na key dito. Ayan. And if you will look, si possible answer kasi dito guys is an array also. So, na merong laman na 4 na choices. You can also add another bracket kapag array pa rin siya.
Yan. And then, specify nyo from this array, ano ba yung gusto nyo i-display? Kunyari, si 10 units lang. So, sa possible answer, whatever yung element na nasa index 0. Yan. And then, close natin yung PHP. Para ma-display yung value sa first index. And then, if you want to do another one, yan lang din. Shift, arrow up, and then, sa same row, nag-build lang ako ng panibagong column. Then, index 1 naman, para doon sa second na possible answer. Or nasa index 1. Para ganito. Ayan. So, ayan siya. But, hindi siya ganun ka-efficient kasi, paano kapag, for example, true or false, or two possible answers lang yung given or yung display. Yun yung mga common problem na to. Kung iisa-isahin mo hanggang sa ma-build mo yung 4, pwede kasi na ganito. Yan, 2, and then 3. Para ma-display mo lahat ng possible answers dito. But, again, yung problem niyan is, paano kapag may questions na hindi pare-parehas yung dami ng possible answers? So, if you want na kaya niyang mag-handle, for example, na hindi pare-parehas ng dami ng answers, gamit na lang tayo ng for each ulit para ma-display whatever yung laman ng possible answer na key inside each array set. Inside the row, open lang tayo ulit ng PHP. Balak kasi kung gawin inside the PHP, dun ko na gagawin yung column para magbubukas siya ng each column para dun sa possible answer. Which means, inside this PHP, dito na ako sa echo mag-declare ng div.call, yung tulad kanina. Div class equals call. Before the echo pala, for each muna tayo. Ito muli. Pasok na lang natin si echo. Yan. Para kung gano'n kadami yung question, ay yung possible answers, yun din yung dami ng column na i-build. Inside the for each, yung array na i-extract natin is yung possible answers na. Ito, kasi array din siya. Ito yung i-get natin. Then, if you can look for this one, or if ever na-display na natin si question dito, ayan, as you can see, madali na lang din i-get si possible answer. Same lang din. Pwede natin gamitin si value. Ayan, same with this one. Lagyan natin sa for each. Then, para specific na array set lang yung ma-extract, lagay ka lang ng bracket and then lagay mo yung key, which is possible answer. Ayan. Automatic, ito na yung ma-fetch niya. Ayan, na array na i-extract niya. Possible answers pala. And then, answer index. Yan. Yung answer index naman dyan, ito yun. And for example, ito. Si 10 is nasa index 0. Yan. Si 11 is nasa index 1. Si 12 is nasa index 2. And then si 14 is nasa index 3. That will be the value nung ans index dito. Tapos, to be able to get the element, just open equals greater than, then, ito yung mag-handle nung element, 10 units, 13 units, 16, and then 26. Itong variable na to, which is possible answer value. So, once na meron ka ng for loop for the possible answer, lagay mo lang sa echo. Yan. Pag magka-concatenate lang kayo using concatenator symbol. For example, meron kayong isang buong div dito. Just open a double quotation, dalawang partner. Then, inside that, open a dot. Or partner na dot din. Or yung concatenator symbol natin. Then, add nyo yung variable. Ayan. As you can see, display din siya tulad sa kanina. But, much efficient compare kanina na iniisa-isa pa natin yung possible answers na index. Ito lang yung in-add natin.
Next is add tayo ng radio button para makapili si user nung right answer niya. Ayan. So, because mag-add tayo ng radio button, first step na gawin nyo, make sure na meron ka munang form dito sa taas. So, form post na lang. Then, sakop niya, of course, yung buong part nung aadan mo ng radio button. So, form action papunta sa display later. And then, saka tayo gagamit ng input. Input type radio. So, inside call, baba ko na lang to. Lagay lang ako ng input type equals radio before the possible answers para ganito siya. Ayan. As you can see, meron na agad tayo na input type radio before the display ng answers. Now, ano ba yung mga dapat iset up with radio button? Next is, kailangan natin ma-identify yung per group ng radio button. Kasi if you can remember, pag sinabing radio button, for example, dapat maset kasi natin siya na in this first set ng question, ang magkaka-group lang is itong apat na to. Na if I click 25, hindi na makiklick yung, or malilipat lang kapag tinik ko si 40. What I mean is, dapat yung radio button natin, kapag nag-add tayo ng name, ang possible na name nito per question is any name. For example, Q1, the next ikot, yung another set ng question. For example, itong apat na to, iba na naman yung name dapat nito. For example, Q2, itong 3 na to, another question name na naman, para silang apat lang yung magkaka same name, which is Q3, and so on and so forth. So, sa tayo ng name na ganito. So, para iset yung name na ganyan, sa name, of course, open lang ako ng single quote kasi para malaman natin na, of course, kapag nag-build ka kasi ng input type radio inside the echo, yung single quote yung magre-recognize na it is inside the name attribute. Then, inside the name, Q, add tayo ng number na nag-iterate. We can actually use yung display natin dito. Yan. As you can see, Q tapos pwede natin i-add yung 1 para automatic itong apat na to is magkaka-group yan. And Q2, yan, para automatic itong apat na to magkaka-group yan. So, which is ang gamit natin dito is yung index plus 1. I-concatenate na lang natin yan dito sa Q. So, again, kapag nasa labas, just add double quotation, dalawang dot, and then singit nyo yung variable. Ayan. Which is will result with this one. Ay, wait lang. Na-display ko pala yung Q1. Ayan. If you want to select one answer lang per question set, ayan. As you can see, nalilipat na yung radio button. Kasi recognize niya na in this set ng question, etong apat nito is same name sila, which is Q1. Then, pwede rin ako, of course, dapat, wait lang. Check natin kung ano yung possible na error. Hindi natin nasama sa group lang. Check na natin. So, ito yung magkaka-group. For example, then, ayun, nakaka-select na rin ako ng other question. Ayan. As you can see, per question, iba-iba na yung name nila. So, if you want to check kung paano siya nag-work, you can just go to inspect and then select tayo na isang question. Then, sa second part, then ito. Ayan. Tingnan nyo yung mabuti yung name na naka-assign doon sa input type radio. As you can see, for this first question, pare-para silang Q1 yung name. Open tayo ng another one question. Dahil naka for each tayo doon sa questions natin. Ayan. As you can see, yung name naman nung second group ng container dito
is Q2 naman. Yan. So, yun yung importance nung name natin. Ibig sabihin, yung input type radio sa first question, Q1, sa second question, Q2, yung each group na 4, so on and so forth. Now, once na set up na natin yung name, of course, we also need value attribute. Yan. Si value attribute naman, ang ruling sa radio button, if you can remember, even though pare-parehas yung name nung per questions dito, yung per possible answer, dapat ma-recognize, of course, kung ano yung exact na pinili dun sa radio button set na yun. Ayan. For example, kapag clinic si right, iba dapat yung value na i-return niya. Ayan. Inside the value, single quote na lang para if ever meron tayong mga possible answers na 2 words, for example, 16 units, yun yung purpose ng single quote. Inside the single quote, just open a double quote, and then inside the double quote, dalawang dot. Then inside the dalawang dot, whatever na lang yung display dito, 10, 25, 40, 13, 4, 5, 6, 7, at 12, yun na lang din yung ilagay nating value nung selected na radio button. So, yun na lang din yung laman. Para yung output, if is ganito, kung kanina name lang to, pag ni-refresh to, of course, open tayo ng isa. Ayan. Pare-pareha sila, as you can see, ng name dito, but they're different with the value. Ayan. I think nalagyan ko pala ng space yung sa taas. Nalagyan ko ng extra space. Ayan, so that's it. Ayan. Same name per question, but different in value. So, nasetap na natin yung question natin ng right. So, and identify na rin yung i-group na radio button. Yan, nalilipat na rin yung possible answer per question using radio button. And all we need to do na is to display it sa other page. Other page na identify, for example, whatever yung comparison nung user answers, and then yung right answers, and then yung kung ilan yung total points niya. So, here, before we end the form, add muna tayo ng button. Submit. What if lagyan na lang natin then to sa another row? If that row greater than div.call. Then here, lagyan natin yung button para maayos, and then attach na lang natin yung class nito. Class equals btn primary. Yan, lagyan na natin ng width na 50. Yan, para ganito. Ayan siya, ganyan siya kalaki. And then 25 na lang. I-center na lang natin siya. Text center na lang para madali, or that's it. And then next, create tayo ng another file. Here, name natin siya ng result.php. Inside the result.php, of course, another PHP document to. Ayan, and then i-set up na natin yung sa action ng form. Make sure na it will be direct to quiz result.php. And para pag nag-click tayo ng answers, of course, ayan, direct to the other page. Ayan, sa quiz result.php. We just need also yung array dito sa taas. Yan, yung same PHP. I will create another file. I'll name it as question array.php, and then lipat ko lang yung array set natin dun sa question array. So, bali nandito na siya. Kasi guys, sa question result, we also need the question array para dun sa display ng correct answers.
So, para to make it more efficient, na hindi pa ulit-ulit yung copy-pasting ng array dito, gumawa na lang ako ng questionArray.php, and then nandun yung mismong multidimensional array. And if we need it sa display, open na lang ako ng PHP dito, include ko na lang yung questionArray.php. Na if you want to include, of course, another PHP document, just type include and then the name of your PHP array. questionArray.php. Automatic na yan na whatever yung laman ng question array, which is yung question array list natin, may include muna siya dito para ma-display niya pa rin properly whatever yung design na nandito. Then, same process sa question result. Because we also need the question array, lagay ko lang din siya ulit dito. Ayan. At PHP document, it's still working because naka-include tayo dito. Once na na-setup na natin yung, or na-call na natin yung question array din, again, yung laman niya is array sets na pwede natin yung question, kunin yung question, yung possible answers, and then yung correct answers. Next step, lagyan na natin ng function yung button. If you want to put function sa button, ganun ulit, iset function to know if the button is already clicked. $_post, kasi if you can remember, sa question display, ang gamit natin is form method na post. Yan. Then single quote, and then inside the $_post, just call the name of your button. So, naglagay tayo ng button kanina na merong value na result, and then name is result. Lagyan nyo lang siya dito. Yan. So, meron na tayong function ng button. Whatever, pag click, all of the process is i-display lang if the button is clicked. Okay, yun yung purpose ng iset function. Yan. Determine if it is considered set or naklik na ba yung button. Next step, kailangan muna natin makuha yung name ng mga radio button na binild natin dito. Yung Q1, Q2, Q3. Kasi if you can remember, if you want to get whatever yung value ng radio button, gagamitin natin yung name and then ilalagay natin sa $_post. We can create a for each na ang gamit din is question list na lang. Kasi kung gano'n naman kadami yung question, yun din yung dami ng answers ni users. So, to be able to create the name for our radio button, or to get the name of our radio button, gawa na lang tayo ng for each dito. And inside the for each, call na lang din natin yung variable natin na question list. Again, galing yan dun sa multidimensional array natin dito. Ayan. Same dun sa quiz display. Ayan. Same dito sa for each nun. Then, automatic na yan. Yung for each na yan is, yung dami ng ikot niya or ng iteration niya is nakadepend kung gaano kadami yung array sets ng questions na nandun sa question list. Ayan. Okay, next. So, first step muna natin, makakapag-create muna tayo ng name ng radio button. So, inside this for each, para lang makapag-display tayo ng Q1, Q2, Q3, and Q4, for example, lagay muna tayo ng variable, pangalan na lang natin, for example, ng radio name, equals, and then, dito na tayo mag-concatenate na yung Q variable, concatenate natin sa, same dun sa, kanina, index plus 1 lang daw, para start with 1 agad. Ito yun. Then, let's check muna kung nakapag-concatenate na tayo ng maayos na radio button. Display natin si echo na radio name. Pag click natin to, ayun yung value ng radio name na variable. Q1, Q2, Q3, Q4. Ayan. Nakapag-create na tayo ng variable na kada ikot Q1, next ikot Q2 yung value ng radio name, next ikot Q3, next ikot Q4, next ikot Q5. Now, all we need to do, ilagay siya sa loob ng array para makuha natin
whatever yung na-pick ni user from the given choices, or sa group na to na same name na Q2 for example, yan, para silang Q2, kailangan natin ma-fetch kung ano yung na-click niya dyan, which is si 5. Yan. Automatic na yan kasi na kapag whatever yung click mo, yun yung dadalhin niyang value attribute, which is 5, 4, 6, or 12. Yan. So, outside of for each, declare ka muna ng user answers na array, user answers na lang, equals array, kasi para ma-identify natin yung answer niya per question, of course, so kaya array siya. And then inside this for each, we just need to declare the variable or array variable na user answers, then open the bracket, lagay mo lang yung index para automatic din na kung ano yung question, yung first question or yung question sa index 0 na currently na yun yung first ikot ng for each, yun lang din yung kukunin na value or ipapasok na value sa index 0 ng user answers. Nag-call lang ako ng $_post here, bracket, and then instead na Q1, Q2, yung ilalagay ko na name ng radio button, yung radio name na lang. Yan. First ikot ni user answer, sa index 0 niya daw, ang magiging laman niya is whatever yung na-pick ni user sa radio group na Q1. Next ikot ni for each, magiging index 1 to, and ang ilalagay niya naman daw sa index 1 is whatever yung chosen answer ni user sa radio group ng Q2. So on and so forth question. So kada ikot, nagva-value yung index inside the user answers, and then ilalagay niya doon whatever yung answer ni user sa specific na radio group na yun. Let's check first if pumasok na yung user answers sa user answers na array. So, gumamit lang ako ng print r, and then display ko lang si user answer outside the for each. Sa first question na ang radio name is Q1. Yan, Q1. Ang na-pick natin dito is 10. Yan. Sa question 2, yan. Sa Q2 naman, ang na-pick natin is 5. Sa Q3, yan, ang na-pick natin is, yan, isosceles. And then, sa 4, 12, and then 16. Once na-click yung result, because of the $_post, as you can see, inside the array user answers, na-fetch na natin whatever na-pick natin na chosen answer natin sa each group. Again, yung pumasok is yung whatever yung nasa value. Yan, sa value attribute. Now, because may laman na yung user answers, we can actually display it na lang. I'll just create another for each para if ever you have some parts pa na you want to change or i-add, magkaiba yung para sa inserting, iba rin yung for each para dun sa display. Okay? Then, I think I also need the question list na lang. Yan. Pwede kong gamitin si user answers as my array sa for each, pero si question list na lang para sa display, ma-display na rin natin agad yung correct answer dito. Inside this second for each, display, gawa muna tayo ng design na table para mabilis. Bigyan ko na lang din ng bootstrap para organized. Copy ko na lang siguro to, and ilagay ko na lang siguro sa taas. Yan, automatic naman yan na all of the documents na nasa loob nitong quizresult.php, mag-apply na yung bootstrap natin dito sa taas. Echo, we just need to build a new row, th, lagyan natin ng users answer, and then end tag ng tr, and then end tag ng table sa dulo.
Lagyan na lang din natin ng class to dahil nag-bootstrap na tayo. Class single quote tayo dito kasi nasa loob ng echo pala. Table stripe na lang. And yung design niya is table dark na lang. Para yung output is ganito. Lagyan na din tayo ng ayoko na bukas ng panibagong HTML, so lagay ko na lang din dito div class container. Kapag may container, as you can see dito, yung table kanina na ganyan kalaki, pag may container siya, and automatic merong margin sa left and right. Then of course pwede natin ito i-concat, adjust yung width na 50 lang din para hindi ganun kalaki yung table natin. Ayan. And then lagyan na lang natin ng margin sa taas, or MY na lang, MY5, para hindi na dikit-dikit sa taas. Ayan siya. Then dito natin i-display whatever yung answer ni users sa loob ng for each. So inside the for each, declare lang tayo ng new TR. Yan, para per row yung display nung user answers. And then add tayo na ko TD. Yan, inside the TD answer, call natin yung user answers na array dito. Yan. And because question list for each yung gamit natin dito, para ma-display natin yung each value per index, open lang kayo ng bracket, and then inside the bracket ilagay niyo yung index na variable para ganito yung output. Yan. So as you can see, yan. So user answer daw ni user sa question 1 is 10, question 2 is 5, isosceles sa 3, 4, sa question 4 is 12, and then sa last question is 16 units. You can also display of course the index. Labas na lang din natin yung index plus 1 para start with question 1. Variable index plus 1 para ganito 1, 2, 3, 4, 5 kung anong specific question. Now set up lang din natin to sa taas para yung unang th or yung first na table is question, para ganito yung result, question number, and then yung user answers. Okay, next, after natin ma-display yung question, sa part na to display din natin yung right answer. For the right answer, open lang ako ng panibagong TD na lang dito, then display ko yung right answer. Then if you can remember, naka-include yung question array dito. Ayan, itong array na to. And each question set, meron tayong attribute dito, or meron tayong key, na correct answer. Yan. Which is, all we need to do is to get it para ma-display natin yung right answer per question. Ang ginamit din natin sa for each kanina is question list. So, ibig sabihin, we can access direct dun sa for each na to yung correct answer by just getting the question set variable dito, and lagay lang tayo ng bracket, then lagyan natin yung key na kukunin natin sa question array, which is the correct answer. So automatic na yung kada ikot kukunin nyo yung correct answer per question. Yun lang ilagay nyo dito para ma-display na din sa next side yung correct answer. So ito daw yung user answer, ito daw yung right answer. Lagyan na rin natin dito ng another th dun sa label. Lagyan natin ng right answer para identify na rin whatever yung right answer. Then next is display naman natin kung ilan may tamang sagot niya from the given questions. So for example dito, display natin sa baba na meron si user na tinama, for example na yan, total points niya is 2. So first step, add lang muna tayo ng another tr outside the for each na.
and another echo, the total points. Another TH. Dito ko ilalagay yung right o yung total points niya na nakuha dito. Ayan. Pero sa open na lang din natin dito sa part na to. So, call span equals 2. Para yung output is ganito. For the total points, before the for each nung input natin, declare muna kayo ng variable na total points. Yan. Para we can call it inside the for each na mas madali. And then start tayo with 0. Para madali na lang din, computed, yung variable na total points, declare na rin natin na inside the display sa th call span equals 2. Yan, just open a double quote, dot, and then inside the dot, yung variable na total points. Then, that's it. 0 points muna siya. Dinisplay ko lang yung total points inside the call span 2. Then, para mag-add yung total points dito sa input for each natin, na mag-add dapat sa total points kapag mag-match yung user answers dun sa right answer. Na mag-add ng points kapag tama yung user answer at kapag kinompare siya dun sa right answer. Which is dapat 2 to kasi dalawa lang yung tumama. Or ibig sabihin, inside the for each, just create an if condition na lang. Na if yung user answer per ikot start with index 0 is equals to the correct answer sa question set. Yan. Again, yung sa for each na to, ang i-compare mo na dalawa dito is whatever yung nasa index 0 ng user answers, if it is equal to the correct answers din sa index 0. Or kumbaga itong dalawang to muna. The next ikot, ito yung i-compare niya. Next ikot, ito yung i-compare niya. So on and so forth hanggang matapos yung question. Yun din yung dami ng ikot ng for each. So once na na-compare niya na, yun lang din. Tsaka ka lang mag-add ng total points. Plus lang para pag tumama, +1 lang. Ayan. Then, actually, that's it. We now have the total points, of course, nung tamang answer ni user. 16. So, that will be the end of the activity. I hope you get it. If you have any questions about the topic discussed for today, you can leave a comment at the comment section. Thank you.